Bakas pa sa alaala ni na Tatay Jose at Nanay Leti ang takot nang minsang umabot sa kanilang mga bahay ang tubig mula sa Aringay River. Mataas. Mataas yung may salaming na yon hanggang doon sa kaduluduluhan umabot ang tubig. Sa alam mo kung saan kami nagbakwet, punta kami sa eskwelahan. Pag bumabagyo ma'am, talagang malakas itong ilog. Biglang bumulusok yung tubig. Ganon pa man, malaking biyaya pa rin para sa mga residente ang naturang ilog, lalo pat pinanggagalingan daw ito ng kanilang kabuhayan. Kaya't kung silang tatanungin, tutol sila sa ipinapasang ordinansa ng pamahalaang panlalawigan na river restoration and waterway rehabilitation sa pamamagitan ng dredging ng Aringay River. Kasi pag hinuhukay nila, mawawala yung pagkakitaan ng mga tao. Masisira talaga pag hinuhukay. Baka mawala na yung kinukuha namin na bukay at saka tulya. Sa ordinansang patuloy pa ring pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan, mga kinatawan ng Aringay LGU at ng iba pang mga apektadong bayan, nakasaad na magbibigay daan ito para mas mapaganda at maprotektahan ang mga ilog. Magkakaroon din daw ng mga tree planting activities at daan din ito para sa mga proyektong panlaban sa baha. Bagamat tila magandang adhikain, tutol din dito ang sangguniang bayan ng Aringay. Sa ilalim ng Resolution Number 2026-152, isinaad nila ang pagnanais na mas mapag-aralan pa ang naturang plano bago ito ipatupad. Tulad na lamang ng epekto nito sa kabuhayan, komunidad, kalikasan at iba pa. Dapat basta siguro may ma-provide nila yung complete na explanation sa amin na talagang maganda yung gagawin nila. Siguro okay lang. Basta huwag lang masira naman yung naming integrated ecotourism and coastal management program lang. Bukod sa makakaapekto ito sa kanilang isinusulong na programa, posibleng magdulot din ito ng mas matinding sakuna at problema. Last 1970s or ganyan, nag-dredge na dito at nasira yung beachfront ng barangays nito, Samara, Santa Lucia. Na-affected yung mga livelihood ng mga tao. Nawala yung mga tourist destinations nila dahil nasira yung river na yung dagat. Nag-aalala kami na baka pag nagkaroon ng dredging, sa lalim ng ide-dredge nila, baka makurukol di siya ito, yung island. Tapos pagtagal, pagka malakas na kinakain na ng tubig, may posibilidad na mawawala yung island. Ngayong araw ay isinagawang isang public consultation patungkol sa ordinansa. Sinubukan naming kunan ng panig ang alkalde ng Aringay La Union pero tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag. Randy Guzman, RNG News.